Mga kababayan, mainit na usapan ngayon ang nangyari sa Abad Santos, Tondo, kung saan muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga residente at demolition team. Kanina nagkaroon daw kasi din ng tensyon dahil habang nag-uusap pa, nagkakaroon ng agreement sana between doon sa pumutang konsyal dito sa Cactaceres. Bigla na lang agad na pinuntahan itong mga puliso, agad na sila nag-proceed doon sa demolition. Dapat sana'y simpleng pagpapatupad lang ng demolisyon, pero nauwi ito sa kaguluhan. Tila umulan ng mga bote at bato sa lugar. Uy! Ayon sa impormasyon, mahigit 90 pamilya ang apektado ng demolisyon. Nabenta na kasi ang lupa sa isang private corporation at nais na nilang paalisin ang mga nakatira. Ngunit ayon sa mga residente, may naunang pangako na 50,000 pesos kada pamilya bilang tulong. Ang problema, hindi raw ito naibigay. Kaya nang bigla na lamang dumating ang demolition team, nagulat ang lahat at dito na nag-init ang ulo ng mga tao. Pero ang tanong, sino ba ang talagang nasa tama rito? Kung sa panig ng kumpanya, malinaw ang batas. Hindi naman sa mga residente ang lupang tinayuan nila.
Sa ilalim ng ating legal system, may karapatan ang tunay na may-ari at sa kasong ito, ang private corporation. Kung lilipat naman tayo sa panig ng mga residente, maiintindihan din sila. Kung totoong may pangakong 50,000 pesos, bakit hindi muna ito tinupad bago nagsagawa ng demolisyon? Natural lang na magreklamo sila kung bigla na lang silang paaalisin ng wala man lang maayos na kasunduan o tulong. Pero mga kababayan, kailangan din nating bigyang diin ang isang mahalagang bagay. Mali rin ang ginawa ng mga residente nang kunin nila ang hustisya sa kanilang mga kamay. Oo, may mali sa proseso ng kumpanya, pero hindi rin tama na sumagot sila ng dahas, paghahagis ng bote, bato at kung ano-ano pa laban sa demolition team. Ang ganitong klase ng aksyon ay naglalagay sa mas malaking panganib, hindi lang sa mga pulis o tauhan ng demolition, kundi pati na rin sa mga bata at kapitbahay na nadadamay sa kaguluhan. Sa isang lipunan, hindi pwedeng palitan ng bato at bote ang batas. Kung may reklamo, dapat idaan ito sa tamang proseso. Kaso sa korte, pakikipag-usap sa barangay o sa local government. Dahil kung lahat na lang ng tao ay gagamit ng dahas para ipaglaban ang kanilang karapatan, anong klaseng kaayusan ang meron pa tayo? Kaya kung susumahin natin, ang kumpanya may hawak ng legal na titulo, pero kulang sa makataong proseso. Ang mga residente may karapatan din na marinig, pero nagkamali ng gumamit ng dahas. Sa huli, batas pa din ang dapat manaig. Pero tandaan, dapat itong ipatupad sa paraang makatarungan at makatao. Kung ang mga tao ay bigla na lang paaalisin ng walang malinaw na tulong o alternatibo, natural lang nalalaban sila. Ngulit kung lalaban sila gamit ang bato at bote, wala ring mararating ang kanilong panig dahil imbes na simpatya, takot at galit ang nakukuha nila mula sa publiko. Mga kababayan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganyang insidente. Sa Smoky Mountain, Baseco at iba pang lugar sa Maynila, ilang beses na nating nakita ang parehong senaryo. Demolisyon na nauuwi sa gulo. At sa lahat ng pagkakataon, isang bagay ang paulit-bulit. Kulang sa malinaw na komunikasyon at pareho ring may pagkakamali ang magkabilang panig. Kung tutuusin, walang tunay na panalo dito. Ang kumpanya, hawak ang batas. Ang residente, hawak ang simpatya. Pero kung pareho silang hindi susunod sa tamang proseso, hindi rin uunlad ang usapin. Kaya ang pinakamahalaga, maayos na kasunduan, malinaw na relocation plan at konkretong tulong pinansyal. Pwedeng paalisin ang mga residente dahil hindi naman nilang lupa yon, pero dapat may kasamang respeto at malasakit. Sa kabilang banda, ang mga residente dapat ding matuto na ang kanilang laban ay dapat isinusulong sa tamang paraan, hindi sa pamamagitan ng gulo. Ngayon, pansamantalang natigil ang demolisyon dahil sa batuhan at kaguluhan, pero tiyak, babalik ang usaping ito. At dito natin makikita kung sino ang tunay na may malasakit. Ang kumpanya ba na may hawak ng titulo? O ang gobyerno na dapat magbigay ng balansing solusyon? Mga kababayan, sa huli, isa lang ang dapat nating tandaan. Hindi bote at bato ang solusyon, kundi batas at makataong kasunduan. Kaya kayo, anong palagay ninyo? Tama ba ang ginawa ng mga residente na lumaban gamit ang dahas? O mas mali ba ang kumpanya na nagpabaya sa kanilang pangako?